Habang ang kanyang asawa na si Oko ay malapit ng manganak, naalala ni Lord Dago ang panahon na siya'y nakipag-deal sa 12 demons sa isang nakakatakot na lugar, pinili niyang gumawa ng masasamang bagay kapalit ng kapangyarihan. Nang ipinanganak ang kanyang unang anak na lalaki, siningil ng 12 demons ang kanyang kabayaran. Ang sanggol ay ipinanganak na walang mga braso, paa, mukha o balat. Inilagay nila ang sanggol sa isang basket at iniwan sa ilog ng nag-iisa. Pagkalipas ng 16 years, lumaki ang sanggol na naging isang binatang naglalakbay mag-isa. Suot niya ang mga artipisyal na paa na ginawa ni Dr. Jukai. Habang siya'y naghahanap ng demon na papatayin, nakilala niya ang isang batang inatake ng 3 lalaki dahil niloko niya ang mga ito. Inatake at kinain ng demon ang mga lalaki, ngunit ginamit ng binata ang mga blades na nakatago sa kanyang mga artipisyal na braso upang talunin ang demon. Pagkatapos mamatay ng demon, bumalik ang nawawalang balat ng binata at tinamaan ng kidlat ang estatwa ng demon sa isang tagong lugar. Sa parehong oras, bumalik sa bahay si Tohum Aro, ang isa pang anak ni Dago. Ngunit malungkot at nangungulila pa rin ang kanyang ina dahil sa kanyang unang anak. Naglalakbay si Dororo kasama ang binatang tila hindi makakita o makapagsalita. Ngunit magaling siya sa paggamit ng espada, malakas, at kayang malaman kung mabuti o masama ang tao batay sa kulay ng kanilang kaluluwa. Dinala ni Dororo ang binata sa isang nayon na pinamumunuan ng isang magandang babae na nagngangalang Banday. Nag-alok sila na patayin ang demon na tumutunog ng kampana tulad ng isang manlalakbay. Habang sila'y naroon, nakilala nila ang isang bulag na monghe na nagngangalang Bua Hoshi na kayang makita rin ang kaluluwa ng mga tao. Natuklasan nila na si Banday ay isang demon na kumakain sa mga travelers. Matapos ang mahaba at mahirap na labanan, pinatay ng binata ang demon. Bumalik ang demon, tumunog ng kanyang kampana, at isa sa mga taga-nayon ay nagpaliwanag na ito ay espiritu ng unang taong pinatay ng mga taga-nayon. Sinabi ng binata kina Dororo at sa monghe na siya ay si Hakim Aro. Nang tinamaan ng kidlat ang estatwa ni Banday sa nakakatakot na lugar, bumalik ang central nervous system ni Hakim Aro at muli niyang naramdaman ang sakit. Sa parehong oras, nalaman ni Dago na tila naghahanda para sa digmaan ang Sekai clan. Matagal na panahon na ang nakaraan, natagpuan ng doktor na si Jukai Sensei ang sanggol ni Lord Dago na iniwan mag-isa at deformed infant sa tabi ng ilog. Dinala niya ang sanggol sa bahay at gumawa siya ng espesyal na artipisyal na paa para dito upang makagalaw ito at magmukhang normal. 6 na taon nang makalipas, binigyan niya ito ng pangalan na Hakim Aro. Matapos patayin ng bata ang demon na mukhang butiki, biglang bumalik ang kanyang kanang paa. Na-realize ni Jukai na kinuha ng mga demon ang mga parte ng kanyang katawan. Inilagay ng doktor ang mga espada sa artipisyal na braso ni Hakim Aro bago umalis ang binata para maglakbay mag-isa. Nakikipag-usap si Dororo sa isang babae habang nakatayo si Hakim Aro sa labas, nadarama ang ulan sa unang pagkakataon. Biglang nadama ni Hakim Aro ang espada ng demon at tumakbo palayo. Sa isang labanan, gumamit ng espada ang isang lalaki at tanging sa pamamagitan ng pagsaksak ng espada sa kanyang artipisyal na paalamang nakayang talunin nito si Hakim Aro. Sinubukan ni Dororo na kunin ang espada ngunit hinayla ito pabalik ng may-ari nito nang mahawakan niya ang espada. Samantala, kinuha ni Hakim Aro ang sword na dala ni Dororo. Nakuha muli ni Tanazuki ang kanyang espada at inatake si Hakim Aro. Sa pagkakataong ito, pinatay na siya ni Hakim Aro at sinira ang espada na nagpabalik sa kanyang pandinig. Kinabukasan sa teritoryo ng Sekai, nakilala ni Hakim Aro si Mio, ngunit bigla siyang bumagsak dahil sa kanyang mga sugat. Nanatili ang mga manlalakbay kasama si Mio at isang grupo ng mga batang walang magulang sa isang lumang templo. Habang nagtatrabaho naman si Mio sa gabi bilang isang prostitute. Samantala, natagpuan ni Biwahashi ang mas magandang lugar para sa kanila, gayunpaman, ito ay teritoryo na ng isang demon. Kahit na ang kanyang mga sugat ay bago palang gumagaling, pumunta si Hakim Aro upang labanan ito kaya nag-aalala si Biwahashi para sa kanya. Ang puting kaluluwa ni Hakim Aro ay nagsisimulang magpakita ng mga red line at ibig sabihin nito ay pwede siyang maging isang demon. Nakita nila ang demon na mukhang isang sanggol na demon na kinagat ang tunay na paa ni Hakim Aro, na nagpasigaw sa kanya sa sakit. Bumalik si Biwahashi sa kampo ni Mio kasama si Hakim Aro. Ang kanyang paa ay kalahati na lamang pero bumalik na ang kanyang boses. Unti-unti niyang natutunan kung paano gamitin ang kanyang pandinig at boses sa tulong ni Mio. Nagsisimula ng magustuhan nila ang isa't isa at nawawala ang red line sa kanyang kaluluwa. Kahit hindi pa fully recovered, bumalik si Hakim Aro upang patayin ang demon. Nagawa niyang patayin ang demon at gumaling ang kanyang paa. Gayunpaman, nang bumalik sila ni Dororo sa templo, natagpuan nila si Mio na malubhang sugatan at pinapatay ng mga sundalo ng Sekai ang mga bata dahil iniisip nila na spy si Mio para sa Sekai. Nagalit siya dahil sa nangyari kay Mio at sa mga bata kaya nabaliw si Hakim Aro at pinatay lahat ng mga sundalo hanggang sa pinigilan siya ni Dororo,
nag-aalala na baka maging demon si Hakim Aro. Matapos nilang ilibing ang mga patay, patuloy na naglalakbay sina Hakim Aro at Dororo. Lumitaw ang isang madilim na ulap na may demon sa loob nito sa ibabaw ng isang nayon at mabilis na hinanda ng mga taga-nayon ang isang babae upang maging sakripisyo upang paligayahin ang demon. Nang makita ni Hakim Aro at Dororo ang parada ng bride na papunta sa bundok, sinubukan ng isang batang lalaking na si Saru na pigilan ang sacrifice na gagawin. Matapos sabihin ng bata ang tungkol sa demon, sumang-ayon sina Dororo at Hakim Aro upang patayin ito. Dumilim na ang paligid at lumabas na ang demon bilang isang centipede. Gayunpaman, hindi malaman ni Hakim Aro ang pagkakaiba ng centipede sa ulap dahil hindi pa siya nakakakita kaya nagawa nitong makain ang babae. Gumawa ng plano si Dororo at si Saru upang lumikha ng isang pagsabog gamit ang mga gas ngunit hindi ito nasaktan. Pagkatapos ay tumalon si Dororo sa ulo ng demon at tinawag si Hakim Aro, tinutulungan siyang hanapin at atakihin ang demon sa pamamagitan ng sounds kaya nagawa nila itong patayin. Nawala ang dilim at si Hakim Aro, si Dororo, at ang babae na buhay pa rin matapos lunukin ng buo ay nahulog sa tubig. Masaya si Saru na makita ang kanyang kapatid at sumang-ayon na lumipat sa nayon kasama niya. Nabawi ni Hakim Aro ang kanyang pang-amoy at sa unang pagkakataon tinawag niya si Dororo sa pangalan nito. Nagkasakit si Dororo at dinala siya ni Hakim Aro sa isang templo para magpagamot. Maya-maya, gumaling si Dororo ngunit sinabi ng manggagamot kay Hakim Aro na si Dororo ay isang babae at hindi lalaki. Nalaman niya ito nang tinanggal niya ang gamit ni Dororo upang linisin ang katawan nito. Samantala, sinabi ng isang sundalo kay Daigo na maaring buhay pa si Hakim Aro dahil sa isang taong nakaligtas sa pag-atake sa templo ni Mio. Isang demon na mukhang alimasag ang kumain ng isang tao matapos sirain ang bangka nito. Samantala, lumala ang sitwasyon sa bayan ni Daigo habang nagtitipon ng Asakura clan sa kanilang border. Bumisita siya sa templo at natagpuan pa niyang mas maraming estatwa ng mga demon na nasira at sinabi ng mga demon sa kanya na buhay pa si Hakim Aro at unti-unti niyang nababawi ang mga parte ng kanyang katawan. Nalaman ni Tohomaru na hinahanap ng kanyang ama ang isang sanggol. Maya-maya, pumunta si Tohomaru at ang kanyang dalawang bodyguard sa Hyogo at natagpuan nila ang isang nayon na nag-uusap tungkol sa isang demon sa lawa na kumakain ng mga mangingisda. Pinamunuan niya ang isang grupo ng mga taga-nayon papunta sa lawa at inatake ang demon ngunit ito ay masyadong malakas at kinailangan nilang tumakas. Pagkatapos ay pinagawa ni Tohomaru sa mga taga-nayon ang isang bitag at nagplano sila na papuntahin ang demon papunta sa isang mababaw na kanal kung saan maaaring maubos ang tubig. Nagtagumpay ang plano at sina Tohomaru, Muso at Hyogo ay umatake ng sabay-sabay. Gayunpaman, lumaban muli ang demon at halos makain si Hyogo pero sa huling minuto, dumating si Hakim Aro at pinatay ito. Nagtataka si Tohomaru kung sino ang estranghero, natutunan ni Tohomaru ang pangalan ni Hakim Aro nang dumating ang dalawa sa Daigo capital. Doon sila nanood ng isang dula na nagpapakita kay Daigo bilang isang great demon slayer na pinoprotektahan ng Goddess of Mercy. Pumunta si Biwahashi sa Hall of Hell habang binibisita ni Hakim Aro at Dororo ang mga labi ng Fort Baman. Ito ay itinayo ni Daigo at sinasabing sinumpa ng isang demon. Natagpuan nila ang mga bangkay kung saan nilagay ng Asakura ang mga katawan ng kanilang mga kaaway gamit ang mga arrow. Nakilala nila ang isang batang lalaki na si Suguroko na gustong tumawid sa border ng Asakura at muling makasama ang kanyang pamilya. Samantala, sinabi ng mga bodyguard ni Tohomaru kay Daigo ang nangyari kay Hakim Aro at nagpasya siyang patayin ito at panatilihing maunlad ang kanyang lupain, at hindi pinapansin ang mga pakiusap ng kanyang asawa. Narinig ni Tohomaru ang kanilang usapan at maya-maya ay nakilala niya ang isang babae na naroon nung ipinanganak si Hakim Aro. Sinabi niya sa kanya kung paano kinain ng mga demon ang lahat ngunit iniwan ang batang lalaki na buhay. Dumating ang gabi sa Baman at lumitaw ang isang demon na mukhang isang fox na may 9 na buntot, ito ay si Kurama at si Naruto. Habang inaatake nito si Hakim Aro, ginamit ni Suguroko ang pagkakataon para makatawid sa pader kasama si Dororo. Gayunpaman, nahuli sila ng mga sundalo ng Asakura. Sa huli, natakot ang demon dahil sa mga arrow mula sa isang grupo na pinamumunuan mismo ni Daigo na lumapit kay Hakim Aro. Hindi nakilala ni Hakim Aro ang kanyang ama at nalilito siya nang makita niya ang pulang demon sa kaluluwa ni Daigo. Inutos ni Daigo sa kanyang mga archers na atakihin si Hakim Aro kaya tumatakbo siya palayo. Samantala, ikinulong si Dororo at Suguroko sa isang bilangguan ng Asakura kasama ang iba pang mga bilanggo pero nagawa ni Dororo na makalabas. Sa compound ng Daigo, hinarap ni Tohomaru ang kanyang ina tungkol sa nangyari sa kanyang kapatid pero ipinaliwanag ng kanyang ama ang kasunduan na ginawa niya sa mga demon para iligtas ang kanilang nasasakupan. Dumating si Hakim Aro at nakita siya ng kanyang ina at kapatid pero inutos ni Daigo na patayin siya. Nagulat si Tohomaru pero tinanong ni Daigo si Hakim Aro kung handa ba siyang isakripisyo ang lupain para iligtas ang kanyang kapatid.
Sinimulan ng Asakura clan na patayin ang kanilang mga bilanggo sa Baman para simulan ang isang digmaan at sumugod pasulong ang hukbo ng Dago na umaakit sa Demon Fox. Dumating si Lord Dago kasama ang kanyang hukbo at si Tohome Aro, na labag sa kalooban ay tinanggap ang desisyon ng kanyang ama na atakihin si Hakim Aro. Sinira ni Hakim Aro ang espada ni Tohome Aro at nasugatan ang kanyang kanang mata at pinatay ang Demon Fox. Dumating si Nunakata at humingi ng kapatawaran para sa kanyang parte sa kasunduan ni Dago. Pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo at nagdulot ng pagbagsak ng Baman. Dumating ang mga tao mula sa nayon ni Suguroko at masaya si Suguroko na makita muli ang kanyang ina. Kinuha ni Biwahashi ang maliit at walang ulo na statue ng Goddess of Mercy. Ito ang statue na sinakripisyo noong ipinanganak si Hakim Aro upang hindi mawala ang ulo ng bata sa kasunduan ng kanyang ama sa mga demon at unti-unting nawala ang green aura nito. Maya-maya, binisita ni Hakim Aro at Dororo ang isang mainit na bukal kung saan nakita nila si Biwahashi at iba pang mga bata na nakakita ng mapa na lumilitaw sa likod ni Dororo. Ipinakita na nabuhay pa rin si Nunakata ngunit nabulag si Tohome Aro sa kanyang kanang mata. Sa isang alaala, ang ama ni Dororo, ang banditong si Hibkiro ay gumuhit ng kalahating mapa sa likod ng kanyang asawa kung saan niya itinago ang kanyang pera at ang natitirang mapa ay sa likod ni Dororo upang mahanap nila ito ng magkasama. Naalala at na-memorize ni Dororo ang mapa sa likod ng kanyang ina bago ito namatay. Ngayon, napagtanto ni Biwahashi at Hakim Aro na lumilitaw ang mapa kapag mainit ang likod ni Dororo. Patuloy na naghahanap ng mga demon si Hakim Aro nang walang pangamba kahit na isang malaking demon na mukhang sanggol ang umatake kay Dororo. Narating nila ang isang templo na nasunog at nawala ang baby demon nang makilala nila si Seba, ang Lord of the Land, na nagdadala ng mga bulaklak para sa espiritu na naninirahan doon. Inimbitahan niya ang mga bisita sa kanyang tahanan kung saan sinabi niya sa kanila na tirahan ito ng mga batang walang magulang bago ito tinamaan ng kidlat at nasira, kaya namatay lahat ng nasa loob. Gabi na nung sila ay inatake ng isang demon na mukhang uod, pero nung nasaktan ito ni Hakim Aro, dumating ang isang malaking demon na mukhang moth, pero dumating si Meimei at dinala ito palayo. Ang malaking moth ay lumapag malapit kay Seba at nagpalit bilang isang babae na may puting buhok. Sinabi ng babae kay Seba na masyadong malakas ang pagkain na ibinigay niya sa kanyang mga anak kaya nasaktan ang mga ito at buti na lang ay dumating siya. Nagsorry si Seba sa babae at nangako na poprotektahan siya at ang kanyang mga anak. Binisita ni Dororo si Seba at ang kanyang nayon kung saan masaya lahat. Nakahanap siya ng isang lugar kung saan itinatago ang bigas ngunit itinulak siya sa basement ng mga taga-nayon. Punong-puno ito ng mga demon na mukhang uod na nagpatakot kay Dororo, ngunit bumalik ang sanggol na demon upang iligtas siya. Nilabas ng demon ang kaluluwa ng mga batang pinakain ni Seba at ng mga taga-nayon sa anak ni Meimei matapos nilang sunugin ang tinitirhan ng mga ito. Sa labas ng nayon, sinabi ni Seba kay Hakim Aro kung paano niya tinanggap si Meimei upang protektahan ang nayon at pagkatapos ay pinakasalan niya ito, ang kapalit ay papakainin niya ang mga anak ni Meimei ng mga bata. Lumabas ang mga moth mula sa kanilang mga kakon at inatake si Hakim Aro na lumalaban ng gusto. Gayunpaman, ang huling moth ay sinira ang paa ni Hakim Aro at sinakripisyo ang kanyang sarili upang gumawa ng apoy sa nayon. Samantala, sinunog ni Dororo ang lugar kung saan itinatago ang bigas at pinatay ang mga demon na nasa loob. Nagsimula ring mag-away ang mga taga-nayon para sa natitirang bigas. Natagpuan at pinatay ni Hakim Aro ang orihinal na Meimei na nagbigay sa kanya muli ng kanyang spinal column. Naglakad sila pabalik sa nasunog na nayon ni Seba kung saan maraming patay na taga-nayon kasama si Seba. Nagtataka si Dororo kung tama ba ang ginawa nila pero sinabi ni Hakim Aro na ang kanyang iniisip ay patayin ang mga demon. Naghiwalay sina Dororo at Hakim Aro ng daan at natagpuan siya ng isang banditong si Taki na nagtaksil sa ama ni Dororo. Mayroong kalahati ng mapa ng ina ni Dororo si Taki at gusto niyang makita ang kalahating mapa sa likod ni Dororo. Sinabi niya na hindi niya alam ang tungkol sa mapa pero dinala siya ni Taki at ng kanyang mga tauhan. Naglakbay sila ng ilang araw na sinusundan ng mapa sa likod ng ina ni Dororo na natagpuan ni Taki matapos hukayin ang bangkay nito. Narating nila ang Cape Akatsu kung saan matatagpuan ang kayamanan pero hindi nila ito mapupuntahan ng walang bangka. Matapos hindi makahanap ng mga bangka sa malapit na nayon, nakilala nila si Shiranui, isang batang lalaki na may isang braso lamang na nag-alok na dalhin sila sa kabila. Sumakay sila sa dalawang bangka na hinayla ng malalaking pating, sina Jiramaro at Sebir Amaro. Sa kalagitnaan, sinabi ni Shiranui sa kanila na pinakain niya ang kanyang braso sa mga pating, gayunpaman nagkaroon ang mga pating ng kagustuhan na kumain ng tao, kaya pinatay niya lahat ng taga-nayon at pinakain sa mga ito. Sa isang utos niya, binaliktad ng pating ang isa sa mga bangka at kinain ang mga lalaki roon. Inutusan niya si Sebir Amaro upang bantayan ang pangalawang bangka hanggang sa bumalik sila para kumain.
Dahil natatakot na ang mga lalaki, pinamunuan ni Dororo ang mga ito at tumalon sa tubig bilang bitag upang tuksuhin si Sebir Amaro. Sa kanyang signal hinayla siya ng mga lalaki pataas at nung lumitaw ang pating ay sinaksak nila ito at pinatay. Pagkatapos ay napadpad sila papunta sa pampang sa Cape Akatsu. Nang dumating si Shiranui sa pampang at nag-imbestiga siya ay dito na siya binugbog ng mga lalaki. Tinanggal din ni Taki ang mga damit ni Dororo na naghahanap ng mapa at napagtanto niyang babae si Dororo habang lumilitaw ang mapa sa kanyang likod dahil sa init ng apoy. May kumpletong mapa na sila, kaya itinali nila si Dororo at umalis habang nangako si Shiranui na maghihaganti siya. Si Jukai ay nagdadagdag ng mga paa sa mga patay sa isang digmaan nang umatake ang isang ghoul pero dumating si Hakim Aro at pinatay ito. Bumalik sa kanyang kuweba si Jukai at nagulat nung ipinaliwanag ni Hakim Aro kung ano ang ginawa ng kanyang ama sa kanya. Biglang gumuho ang lupa na nagharang sa entrance ng kuweba. Habang hinuhukay ni Hakim Aro ang kanyang daan palabas, inihayag niya na hindi siya nag-iisa dahil naalala niya si Dororo. Paglabas mula sa kuweba natagpuan nila ang prutas ng kalapit na demon tree na naglilikha ng mas maraming ghouls. Pinatay lahat ni Hakim Aro ang mga ito hanggang sa tuluyan niyang sinira ang puso ng puno at winasak ito. Sa compound ng Daigo, gumaling si Nunakada pero umalis si Tohome Aro para patayin ang iniulat na ghoul nang hindi man lang siya binibisita. Siya at ang kanyang mga sundalo ay nakakita sa Wuna Rat tulad ng ghoul. Pagkatapos ay sinunog ni Tohome Aro ang gusali upang patayin pareho ang ghoul at ang mga anak nito na buhay pa rin sa loob, nangakong gagamitin niya ang kanyang espada upang ipagtanggol ang lupa ng Daigo. Tinawag ni Shiranui ang malaking pating na Jiramara upang kainin ang katawan ni Sebir Amara at ito'y nag-evolve bilang isang demon na kayang gumalaw sa lupa. Inatake nito si Dororo pero naligtas siya ni Hakim Aro at pinatay ang demon at naibalik ni Hakim Aro ang kanyang kaliwang paa. Samantala, natagpuan ni Taki ang isang kuweba at dalawa sa kanyang mga kasama ay nagmadaling pumasok pero pinatay sila ng booby-trapped explosives. Dumating si Tohome Aro at ang kanyang mga tauhan sa pampang at hinabol si Hakim Aro, nag-utos si Tohome Aro na huwag buhayin ang sinuman. Marami sa natitirang mga tauhan ni Taki ang pinatay ng mga archers at natagpuan ni Hakim Aro at Dororo ang isang sugatang si Taki. Inatake si Hakim Aro ni Tohome Aro, Matsu at Hyogo kaya kinuha ni Taki si Dororo at tumakbo palayo. Sa itaas, pinasabog ni Shiranui ang mga bomba upang patayin ang lahat, kasama ang kanyang sarili at nagdulot ng pagguho ng lupa. Marami sa mga tauhan ni Tohome Aro ang namatay at malubhang nasaktan si Hyogo kaya nagpasya silang umalis na iniisip na patay na si Hakim Aro. Samantala, nahulog si Dororo at malubhang nasugatan si Taki sa isang kuweba na dulot ng pagsabog at nakita nila dito ang kayamanan. Namatay si Taki matapos makita ito, natagpuan ni Hakim Aro si Dororo na nagpasya na iwanan ang kayamanan na nakatago hanggang malaman kung ano ang gagawin dito. Naghanap sina Hakim Aro at Dororo ng isang panday upang ayusin ang mga espada at prosthetic ni Hakim Aro. Sinuot ni Hakim Aro ang mga inayos na espada at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay kasama si Dororo. Sinubaybayan ni Tohome Aro at kanyang mga tauhan ang kamalasan na bumagsak sa mga nayo ng Davos at dahil nagsimula ito sa border ng lupain at kumakalat paitaas, hinala nila na galit ang mga demon dahil hindi pa patay si Hakim Aro. Samantala, nakilala ni Hakim Aro at Dororo si Sabirota na naghahanap ng lokal na demon na kumain sa kanyang ina. Naghihintay ito at lumitaw ang isang malaking bagong anyo. Pumunta si Hakim Aro upang labanan ito pero pinigilan siya ni Sabirota na ngayon ay nag-e-enjoy sa pagtingin sa demon na kumakain ng mga takot na manlalakbay. Sa panahon ng labanan, nahulog sina Hakim Aro at Dororo sa isang batuhan at nadaganan ang braso ni Dororo. Hindi magawang tanggalin ni Hakim Aro ang bato kahit pa nasira niya ang kanyang kaliwang artipisyal na braso. Bigla ang dumating si Biwahashi at tinanggal sa pagkakatrap si Dororo, bagaman nasira ang kanyang espada. Muli, determinado na makuha muli ang kanyang katawan, inatake ni Hakim Aro at malubhang nasaktan ang bagong demon. Kinain nito si Sabirota at nagkaroon ng bagong kapangyarihan pero sa wakas, pinatay ni Hakim Aro ito ngunit walang parte ng kanyang katawan ang ibinalik sa kanya kahit na paulit-ulit niyang inaatake ang demon, pinigilan naman siya ni Dororo dahil sa takot. Malungkot na pinapanood ni Biwahashi ang kalupitan na nagresulta sa pagkakaroon ng red line sa kaluluwa ni Hakim Aro, iniisip niya na may mabigat na kapalaran siyang dapat alalahanin. Napagtanto ni Hakim Aro na kailangan niyang harapin si Daigo upang maibalik ng buo ang kanyang katawan. Pumunta si Hakim Aro sa teritoryo ni Daigo at nalulungkot si Dororo sa kanyang tanging hangarin na makuha muli ang mga parte ng kanyang katawan. Nakilala sila ng isang taga-nayon na nagbigay alam kay Daigo. Samantala, lumalala ang sitwasyon sa teritoryo ni Daigo, sinusunog ang mga nayong nagkasakit at pinapatay ang kanilang mga mamamayan habang sa pilitang pinasasali ang mga kalalakihang may kakayahang lumaban sa digmaan laban sa Asakura clan. Nagpasya si Tohome Aro na kunin sina Matsu at Hyogo upang pigilan si Hakim Aro.
Natagpuan nila si Hakim Aro at Dororo sa isang bangin na puno ng mga katawan ng mga sundalo at inatake siya ng sabay-sabay. Pinutol ni Hakim Aro ang kanang braso ni Matsu at kaliwang braso ni Hayago at muli niyang tinamaan ng espada ang kanang mata ni Tohome Aro, habang takot na nanonood si Dororo sa kalupitan ni Hakim Aro. Biglang dumating ang isang grupo ng mga lalaki na pinadala ni Daigo upang protektahan ang kanilang prinsipe. Pinadala ng lider ang Maduro, isang kabayo na may kargadong mga pampasabog, patungo kay Hakim Aro, namatay ang kabayo at tumalsik si Hakim Aro papunta sa bangin. Nahuli ng mga taga-nayon si Dororo at pinatulog nila si Tohome Aro nang tumanggi itong umalis. Maya-maya, sinapian ng mga espiritu ang mga parte ng katawan ni Maduro, at nag-anyo itong kabayo na may apoy. Dinala si Tohome Aro sa bahay kasama si Dororo habang hinahanda ni Daigo ang nalalapit na pag-atake ng Asakura clan. Nagagalit si Hakim Aro dahil kinidnap si Dororo, nagdulot ng galit sa kanya kaya lumapit ang Demon Horse sa kanya. Binisita ni Tohome Aro ang kapatid ni Higa na si Matsu. Nawala ang kanyang kanang braso at mahina rin dahil sa isang sakit na tinatago niya, pero tumanggi siyang magpakita kay Tohome Aro dahil ayaw niyang magkaroon nito ng impeksyon. Samantala, pinalaya ni Nunakata si Dororo at umalis kasama siya bilang pasasalamat dahil sinamahan niya ang kanyang anak na si Hakim Aro. Nasira ang kanilang bangka sa malakas na agos at sila'y nasagip ng mga tumakas sa Daigo, kasama si Biwahashi. Nagpasya si Nunakata na manatili upang tulungan ang mga may sakit at sugatan. Umalis si Matsu sa compound, malubhang may sakit na nagtulak kay Tohome Aro at Hayago na habulin siya. Sa ibang lugar, sumama si Hakim Aro sa Demon Horse at pinatay ang mga sundalo ni Daigo upang hanapin si Dororo. Nag-alok si Matsu sa ika-12 at huling demon upang protektahan ang lupa at mga tao nito. Dumating naman sina Tohome Aro at Hayago at nalaman nilang tinanggihan ng demon ang kagustuhan ni Mitsu. Gayunpaman, maya-maya ay hinadlangan nila si Hakim Aro, ang kanilang mga sugat ay pinagaling ng demonyo. Ang brasong dapat kay Hakim Aro ay napunta kay Matsu, at nagkaroon ng 2 pang mata si Tohome Aro. Lumipat ang mga taga-nayon ni Daigo sa border para sa nalalapit na digmaan at tumakbo palayo ang kabayong si Madurat. Inatake ni Hakim Aro si Tohome Aro, Matsu at Hihago upang makuha muli ang kanyang mga mata at braso. Samantala, dumating sina Nunakata at Dororo sa labanan ngunit pinigilan sila ni Biwahashi. Inatake ni Madurat sina Matsu at Hihago ngunit nalito ito nung dumating ang kanyang anak na kabayo kaya nasugatan siya. Galit na galit, pinunit ng Demon Horse ang ulo ni Hihago at inatake si Matsu ngunit kontrolado ng demonyo ang kanilang mga katawan kaya nagawa nilang masaktan ang Demon Horse. Nang mamatay ang dalawa ay bumalik na ang mga braso ni Hakim Aro. Habang patuloy ang kanilang labanan, hawak ni Hakim Aro ang 2 espada na nasa kanyang prosthetics gamit ang kanyang mga kamay. Nang makita niya sina Nunakata at Dororo na lumalapit, nalito siya dahil sa kanyang mga emosyon at tumakbo palayo upang labanan ulit si Tohome Aro. Ang mga taga-nayon, si Biwahashi, Nunakata at Dororo ay nagdebate tungkol sa halaga ng isang buhay laban sa pangangailangan ng nakararami. Sa borders, pinamumunuan ni Daigo ang kanyang hukbo pasulong, determinado na talunin ang Asakura clan at bigyan ng kahulugan ang kanyang mga naging desisyon. Sinundan ni Hakim Aro ang bakas ni Tohome Aro papunta sa kastilyo ng Daigo at nagpatuloy ang kanilang labanan. Sa panahon ng pakikipaglaban sa isa't isa, natamba nila ang isang stand ng kandila at sinunog ang kastilyo. Naalerto si Dororo at si Nunakata nang makita ang usok sa temple at nag-aalala para sa magkapatid. Nagpatuloy ang matinding labanan ni Tohome Aro at Hakim Aro sa loob ng nasusunog na kastilyo ng Daigo, na naniniwala ang bawat isa na ito ang kanilang minanang teritoryo. Samantala, iniwan ni Nunakata sina Biwahashi at Dororo habang pumasok siya sa kastilyo sa pamamagitan ng isang lihim na lagusan at nakita si Chukai. Sa itaas nila, tuluyan ng tinalo ni Hakim Aro si Tohome Aro ngunit hindi niya ito pinatay. Sinubukan ng demonyo na kontrolin si Tohome Aro ngunit tinanggal niya ang mga mata na bumalik kay Hakim Aro. Matapos patayin ni Hakim Aro ang demonyo, naging buo siya sa unang pagkakataon at binigyan siya ni Chukai ng bagong inukit na estatwa ng Goddess of Mercy. Muling nagkita sina Dororo at Hakim Aro habang nasusunog ang kastilyo. Inalagaan ni Nunakata si Tohome Aro habang namamatay ito sa kanyang mga braso at gumuho ang kastilyo. Samantala, bumagsak ang huling estatwa ng demonyo sa Hall of Hell at pinamumunuan ni Daigo ang kanyang hukbo laban sa Asakura clan at marami sa kanyang mga tauhan ang namatay. Maya-maya, iminungkahi ni Dororo na kunin ang kayamanan upang tulungan ang mga tumakas sa Daigo habang natagpuan ni Hakim Aro ang kanyang ama na sugatan sa Hall of Hell. Gayunpaman, umalis si Hakim Aro nang hindi ito pinapatay, iniwan ang estatwa ng Goddess of Mercy, napagtanto ni Daigo na kung hindi siya gumawa ng kasunduan sa mga demonyo, may kakayahang iligtas ni Hakim Aro ang kanyang lupain. Umalis mag-isa si Hakim Aro, iniwan si Dororo, ngunit alam niyang magkikita sila muli sa hinaharap.
Sa huling eksena matapos ang ilang taon, tumakbo papunta kay Hakim Aro si Dororo, na ngayon ay isang dalaga na, at ngumiti siya habang sinasalubong ito. Dito na rin nagtatapos ang anime na Dororo, maraming salamat sa panunood.